Nako, nagkagulo po mga kabida, ang online po ngayon. Bakit? Dahil meron pong ulat po mga kabida, na arestado na raw ito hong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga kabida, doon po sa Prague City. Saan po itong Prague City po, Ito po yung pinakamalaking syudad po, at capital po mga kabida ng Czech Republic po, sa Central Europe mga kabida. Okay? Tinangka daw pasukin ni Zaldico ito hong Czech Republic mga kabida. Subalit nahuli daw ito sa border mismo ng mga otoridad po ng Prague City mga kabida dahil sa kakulangan po ng mga dokumento. Okay? Dito ho sa pagpasok o attempted entry daw mga kabida ni Zaldico. Alright? Hanggang ngayon po ay bine-verify pa po ng mga otoridad ng Pilipinas. Ito hong ulat po ng Inquirer.net mga kabida. Okay? Dahil ang Inquirer.net meron po silang source dito mga kabida na tila may knowledge po patungkol ho sa issue po ng flood control scam po mga kabida. Ito babasahin ko lang po ito hong post po ni Dare to Us, mga kabida, naka-breaking kasi, mga kabida, po. Breaking via INQ, meaning Inquirer po, Zaldico caught in Prague, PH, meaning Philippines, trying to confirm. Authorities are verifying if fugitive former Ako Bicol Representative Elizalde Zaldico, who has been wanted for months over the flood control scandal, has been arrested in Prague. A well-placed source told the Inquirer. Ko was allegedly arrested by Prague authorities at the border as he tried to enter the country without papers, according to the source, who has deep knowledge of the flood control investigation, but it is not authorized to speak on the matter. Ayan. So, dinagdagan na lang po ng Dare to Us po yung post po nila mga kapida, The Remulias are yet to confirm. Nako, Zaldico, papayag ka ba? Ikaw daw ang mastermind? You better speak up. Ayun. So, yun yung ulat po ng Inquirer.net. At in fact, pinick up po ito ng iba't ibang mga broadsheet, national dailies po, mga kabida. Ito hong breaking po ng Inquirer.net. Hanggang ngayon, wala pa pong kumpirmasyon, mga kabida. Still, the Philippine authorities ay kinukumpirma pa po nila itong ulat na ito, mga kabida. Kung sakali man po, totoo po ito, mga kabida, okay? Ang posibilidad, na pwedeng mangyari ho kay Zaldico, unang-una po, possibly, i-deport po ito, mga kabida, sa kanyang place of origin, which is the Philippines, dahil nahuli po ito, mga kabida, according to the reports, na nagtangkang pumasok po sa Czech Republic po mga kabida na walang kaukulang mga dokumento po mga kabida. Pag ganyan po, isa sa ilalim po yan sa deportation proceedings mga kabida po. Ito hong si Zaldico. So dito natin masusubukan kung talaga bang seryoso po ang Marcos administration na may balik po dito sa Pilipinas, ito hong si dating Congressman Zaldico, mga kabida. Para po harapin po niya ito hong mga tanong, okay, patungkol ho sa kanyang kinalaman po mga kabida. Unang-una po sa 2025 National Budget Controversy po, mga kabida. Pangalawa po, ito hong issue po ng korupsyon sa flood control projects po ng DPWH, mga kabida. Okay? And since si Kopo o si Zaldico po, mga kabida, ang tinatag po ngayon bilang mastermind, ang tanong kasi dito, kung papayag ba si Zaldico na siya lang po ang itatag na mastermind po dito. Okay? Kung ako po si Zaldico, hindi po ako papayag po na ako lang po ang makulong, mga kabida. Kasi alam naman po natin, inamin po ni Zaldico, mga kabida, na siya mismo ang naging instrumento po para mag-insert po ng 100 billion pesos po doon po sa 2025 national budget, mga kabida. Napaka-controversial po yung
budget na yon na hanggang ngayon po makabida, nakabinbin pa rin, ano, diyan po sa Korte Suprema. Hindi pa po natalakay po makabida, ano, at ewan ko ba kung may pag-asa pa bang talakayin yan, ano, makabida, dahil hanggang ngayon po, wala pa pong closure ang 2025 national budget. Kung ito po ba ay valid, kung ito po ba ay constitutional po, ano, mga kabida? At yan po ang inaabangan po natin, ano, dyan po sa Korte Suprema. Pero dito ho sa breakthrough, ano, mga kabida, sa ulat na naaresto ito hong si Zaldico, ano, malaki po ang pag-asa po dito, mga kabida, na magkaroon po ng linaw, ano, ito hong 2025 national budget controversy. At saka pangalawa po, mga kabida, no, gusto ho nating malaman po kung sino-sino po ang mga nasa likod nitong flood control scam, mga kabida. Alright? Kasi kung maalala po ninyo, naglabas po ng series of video, ano, ito hong si Zaldico sa kanyang Facebook page, ano po, mga kabida. Ang dami ho siyang mga pinangalanan po doon, ano? Ang dami ho siyang sinangkot po doon, mga kabida, no? Sa issue po ng insertions, ano? At saka yung mga money delivery scheme, okay? May mga politiko po, ano, na binigyan ng mali-malitang pera, ano, mga kabida. Alright? At saka yung nauna hong testimonya po, ano, ni dating Marine Officer Orly Gutesa, ano, na nag-deliver daw siya ng pera po, mga kabida, no, sa dalawa po sa pinakamataas na opisyal, ano, ng ating bansa, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at saka si dating House Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida. Yan ang gusto ho nating kumpirmahin po mula sa kanya kung sakali man po makabalik po sa bansa, no, mga kabida. Okay? Ang tanong kasi diyan, kung may kakayahan ba ang Marcos administration na may balik po dito sa Pilipinas despite na nasa kustodiya po ito, ano, ng Prague City diyan po sa Czech Republic, ano, mga kabida. Kasi marami hong nagsasabi na madami hong mga politiko na madadamay po, ano, dito ho sa pagbabalik po ni Zaldico, ano, mga kabida. Kasi unang-una po kung may balik man dito sa Pilipinas po, mga kabida, at syempre patong-patong yung mga kasong kakaharapin po, ano, ni Zaldico, syempre naman, since palagay po niya, mga kabida, na eto na, wala na po akong magagawa ko dito, magsasabi na lang po talaga ako, ano, ng totoo. Okay? At saka magdadawit na po ito ng mga pangalan po, mga kabida, ng mga politiko po, ano. At yun yung aabangan po natin. Alright? Kung may guts ba si Zaldico na pangalanan, idadawit yung mga sangkot, unang-una, sa issue po ng 2025 national budget, mga kabida, at saka pangalawa, yung issue po ng corruption sa flood control projects. Alalahanin po ninyo, may mga binanggit po ang mga contractors po, mga kabida, na mga pangalan po ng mga politiko, ano? Partikular na po, ito hong mga nasa kongreso po, ano, mga kabida. Meaning, mga congressmen at saka mga senador. Alright? So, very interesting po ito. Kung sakali man po, totoo po itong na-aresto po itong si Zaldico, mga kabida, at aabangan po natin yung kanyang pagbabalik po sa Pilipinas. Kasi I'm pretty sure, mga kabida, no, na i-deport yan dito sa Pilipinas. Okay? Kung verified man po, mga kabida, yung report ng Inquirer.net, ano, na inaresto itong si Zaldico, mga kabida, sa Czech Republic. Alright? Now, dito ho sa reported na pag-aresto po kay Zaldico, marami na pong kinakabahan po, mga kabida. Ako, sigurado po ako dyan, ano? Marami na pong kinakabahan po. Bakit? Syempre naman po, ano? May posibilidad po nakakanta po ito kung si Zaldico, mga kabida. Kasi imposible naman po na maging martir po ito kung si Zaldico, ano, mga kabida. Akuin po niya lahat. At hayaan na lang po niya, mga kabida, no, na mamuhay po ng tahimik at saka matiwasay po, ano, yung mga politiko na nakinabang po, mga kabida, no, dito sa ginawa po
ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Alright? Ayan, malalaman po natin mga kabida, no? Kung sino-sino ang mga kasabwat po niya, no? Unang-una sa questionable 2025 national budget insertions, ano, mga kabida. At pangalawa po, sa issue po ng flood control projects, na billions of pesos po ang involved po doon, mga kabida, at marami pong mga politiko po, ano, ang sinasabi hong beneficiaries daw, mga kabida, nitong corruption sa flood control projects. Yan yung aabangan po natin, ano, sa susunod na mga araw, mga kabida. Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, ano po ang masasabi ho ninyo dito sa ulat na naaresto na ito hong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico? Anong sa tingin po ninyo, mga kabida? Okay? Positive po ito para sa mga Pilipino? Okay? O negative po ito, mga kabida, para sa mga politiko? Okay? Please comment down sa mga